para naintindihan sa mga tao ni una, tandaan ko na yung kin-assign ako dito sa lapas, ang pinakamataas na educational attainment sa mga tao is grade 4. Sila ko pa, paano kumitutuan? Halusong yan yung makabasa sa mga Biblia. But you know, they began to understand the Word of God. Kaya nga, hindi more sa word ang among ginahimo. It's more sa action. More of paano gina-exhibit ang power of God, kung paano gina-exhibit ang love of God. Kaya pag-abot ko dito, may bit ko ng mga dulce sa mga bata, mga gagmay lang ang mga bata. Pag-abot ko na, dahil nagbuyon na tayo, di ba lang nila? Langga ko sila ko. Kaya ang expression, dulce. Pati ang mga tigulang, ang nagasakit ng ipon, kung pakain mo sa bandi, ginagtagaan ko yapon. That's why nga, tigulang man bata, they understand ang ginatawag na love and acceptance through that simple gesture of giving them little things. So ang gusto ni James Anton, mag-cross over kita halin sa ginatawag natin niya confession of faith into exhibiting our faith. Kaya kung paano natin may exhibit sa atong panimalay ang love ni Christ. Kung kaysa na hindi nila maintindihan kung wali ka lang mawali, malihiblas tatay mo sa nanay mo. Kaya ang balon ka nila, pinalusot ka lang ka, tudluan mo pa ko. But show them the love of God. Show them the changes in your life. Nga sa una yan, number 1 ka nga pala sabat, pero subong yan, kada ba niya, all eyes, all ears ka daw kapamati, may harap pa tayo. And I'm telling you, sila, ano nakaon mo? Ano pag-uo ka? Because nakikita nila sa imo personal na action. So that's why sabi ni James, kung wala kita sa imo, katulad sa Santong, ang ginagutom, wala sa bayo, wala ka naging pabayuan. Kamano ka mo yan, ang mga relief ninyo, brand new pa na sa iba mo. Pagi ka mo? Tulungan nyo, relief ka ni data, masarangan niya pamaligya. Kaya ako kayo pag-upa. Susunod na, makatag na lang si data. Okay. Sa verse 17, so sila ni James, so faith, kung wala sa pupod ng works, patay. Kakita ka mo, sang tao nga nasa lungon, yung kahulag-hulag. So in other words, ang faith, hindi yung wala kahulag-hulag, wala ka sang ginahimo. You have to do something kapag ka may faith ka din. There will be changes in your actions, in your words, sa imo pag ginawi, sa imo pamatasan, kapag ka ikaw ay was. So sabi ni James, hindi din natin pwede nga mag-reconcile nga nagahambal ka nga may faith pero wala ka sa binuhatan. You must have something. Verse 18. Yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show you my faith by my works. Amo nang ginpakita ko sa inyo kay na, nga si AC, hindi niya pwede, hindi niya masarangan, i-portray ang faith diri sa atong tutunganan. But you see, may di-display ng imo ang faith nimo kung nabutang ka sa ita-ita. Tira mo papakita kung may faith ka dito doon o wala. Na kung kinatiro ka na. Ikaw, shing! Balaan ko ang tilaw, balaan ko ang chik kung ano ang sabor ng bala. Kaya, katilaw na kuya bala. 3. 1, 2, 3. Naglapos pati. Hindi naman kabatya. After 5 minutes mo pa mabatsagan yan, iigo ka na galit sa bala. Amo na, ang bala.
i-offer ni David ang faith niya. Sila niya, 1,000 or 10,000 will fall at my side, but it shall not come near me. Papakita ko sa inyo karon kung paano nila ginadisplay ang pagtuo. Sino sa inyo loyal na mag-English sa inyong pagtuo? Amen! Daw natakot na sila maglayo. Alright. Now, alam ba dito, you believe that there is one God. You do well. The devils also believe and tremble. Tulungan niyo ba lang? Gina-express ng Yawa ang iyang pagtuo by trembling. Namakapot ko sa inyo. Anong klaseng pagtuo ang inyo? Is it a godly faith? Or devilish faith? Ang devilish faith is trembling in fear. Nga palo niya, hadlok yung masasili. Verse 20. But well thou know, O vain man, that faith without work is dead. So, ang yawa gali, nagapati man sa Diyos. Now, listen to me. Hindi ka mo magambal ng nagapati naman sa Diyos. Kung wala na sa, hindi niyo mo maibutang ina sa aksyon, that is demonic faith. Ang wala gali aksyon, ang wala gali manifestation, is like a demonic faith. Kaya ang demonic faith, yes, he believes in God, but he's not doing anything. Masakit man yan ang word na yan, sakit na pamatihan, di ba lang? But that's the truth. Ang ginamba ni James. We need to manifest our faith. Verse 20. Faith without work is dead. Si Abraham sa verse 21 was justified by the works when he offered Isaac his son upon the altar. Mamapot ko sa inyo. Ano bagay, utang, persona, o anong klaseng ginapanigayan mo ang pinaka-importante sa inyo ngayon pangayon ni Lord. Maybe some of you ay hindi parmato. Some of you, hindi mga palang asawa ko. Surrender sa altar. Di pwede ko kaisaya ang pinakamalahalo niyong utang mo. One of the things na pinakamalahalo ko sa muna, na hindi ko marilis-rilis, mga libro. Kaya nanamihan ko sa mga libro. Nanamihan ko magbasa. One day, the Lord told me, sacrifice it in prayer. Saan sacrifice ko pala? Saan ako obedience sa Panginoon? Natula na pala ang kahadlok. Nagsangin pangayuan ako sa Ginoo sa $1,000. Sacrifice $1,000. Bago ko lang ihatag sa ako. So, sino sa Ginoo, ipahatag diwa. Then, ano to? Nadula ng mga kahadlok. Kasi nito, isang pinapang ngayon, tapos basta nasa kamot ko na lang. Basta nasa kamot na lang, kamot na subong, panagamba ng Lord, pangayuan ko na, kinalaman ko na. Okay, Lord, I know, mas dakok na yan, ang ibiglas mo sa akin. Kapag ko sa inyo, ano ang ginagro pangayo sa Ginoo sa inyo? Tulad ni Abraham, na i-manifestar niya ang pagtuo niya sa Ginoo, bangon kinhatag niya ang 25 years niyang hindi pa kayo umuiwan. Imagine mo, nakamuyo ka 25 anyos, nagkabata ka, and then later on, after a few years, and sabi no, Abraham offered Isaac on the altar. Kabalo ka mo mga ano offer ni Abraham? Ang nabal sa Bible, wala siya namumangkot na mangkot. Wala na siya nagduda-duda sa Ginoo. Sumunod lang siya sa Diyos. Gindala niya siya sa akin, papasanan niya sa kahoy dire.
Pag-abot nila dito sa Mount Moriah, ang hambal sa iya sa Ginoo, kasi ang gabal sa ni Isaac, Tay, ari na ding kahoy, pasan-pasan ko. Sila niya, ari naman rin ang sulok ng kalayo para pang sunog sa sinakakahoy, pero diin ang inughalan. Nabi na si Abraham magsabat, the Lord will provide. Tandaan niya na, nga wala ka pa ba na? The Lord will provide. Nga wala ka pa asawa? The Lord will provide. Ano na? Tanay sa bag na mo? It's saying, tagay naman niya, the Lord will provide. Amen! Siling ni Abraham, Jehovah Jireh, the Lord Himself will provide. That's why sa una, doon naman ko, kinakalong-kalong yung membro ang bulugasan. Wala, ginaunod. Kaya, pastor, na ibugas pa ka mo, siling ko, the Lord will provide. Siling, hindi wala. Siling ko, the Lord will provide. Naugot siya, kanto siya sa palengke, binuta niya bulugasan. The Lord will provide. That's why it's said. Di ba na? Sa subong niya, pamasilin sila yung oh, may auto ka na. Sila ka, the Lord will provide. Damdaman ko ang kanyang abyan. Grabe kinag-desire sa motor mo. Sila niya sa ako. Magkakamotor na lang ako. Hindi ko din na. Sila niya, next month. Pagka next month, nakita kami. Sila ko din ang motor mo. Sila niya, next month. Sila ito. Kita naman kanya after a month. Sila ko din ang motor mo. Next month. Sila ko, pura ka na next month. Sila niya, nauubos na next month. Naimanifest niya ang iyang faith. Alright. So si Abraham, yung pangayo sa Ginoo, pinaka-the best niya nga bata. And after that, hindi lang si Isaac ang iyang bata. Don't you know na 125 anyos na siya kay Nuros pa. Nakalima pa. Napasabi sa Bible, wala. Why, nagkakabasa ang Genesis ay. Di mo na ako sa Bible. Paghahatag na kay Isaac, nagigag siya 124-25, nangasawa pa siya, ang alang sa ngasawa niya, si Kitora. Nagkalima pa. The Lord will provide. Grabe niya ang pagtuo mo. The Lord will provide. The Lord will provide ya. Alright. Sila sa verse 22, seest thou how faith wrought his works, and by works was faith made perfect. So makukumpleto galit ang atong pagtuo. In other words, na ipoportray natin ang atong pagtuo, mapatihan kita sa mga tao kapag ang atong faith is coupled with works.